So what is up guys? Today we're going to San Fernando, La Union. Quickie ride lang, breakfast ride. Mag-start ang Holy Week, so dami-dami na tao dito. Beach tour. Saka ba natin to? Here you go. Si Jejapel. Kasama pala siya. Ano? Galing pa yun Manila eh. Parang tayo lang. Okay, so meeting place natin sa Shell. Ganda ng place dun. Luwang. Ganda pang tambayan. Saka wala na tayong gas. Ano maririnig pa ba tayo dito? Maingay ng motor natin. Ay! Okay, here we are, Shell. Ay, puta ka. Ito na siguro si Tim. Vlogger na ako ngayon. Boy, ganda ng setup do. Bigay na naman to si Kyle. Bilis. Ayun guys, papunta na kaming San Fernando, La Union, kung saan kami kakain. Napakabilis nito ni Kyle. Hirap mabulin. San Fernando para sa amin, parang ano lang to, short ride. Pero inuugali namin magsuot pa rin ng full gear. Yan, naka-jacket kami, naka-riding pants, riding shoes, gloves. Para sa amin kasi pag nagre-ride kami, dapat safe ka lagi. So, mag-usapan yun about sa riding gears. Tapos ano rin sa atin, sa Pilipinas, kunwari, pag gipit ka sa budget, ano mga ba yung mga dapat mong i-prioritize sa gear? Kunwari sa stages na wala ka pang motor, tapos pag nagka-motor ka na, tapos habang tumatagal, ano, kung kunwari, gipit yung budget mo, ano dapat yung inuuna mo, ano yung inuunti-unti mong bilhin? Pre, una para sa akin, bago ka pa bumili ng bagong motor, dapat nakabili ka na ng helmet. Tapos hindi yung basta-bastang helmet mapa scooter man yan or big bike, underbone. Dapat yung binibili nating helmet is yung certified na test. Hindi porket maganda yung design bibili na natin, di ba? Actually, hindi naman porket certified mahal na. Maraming murang brands like HJC, KYT, LS2. Yan, may mga lower price range yung mga yan, pero ginagamit yan sa MotoGP. So alam mong sulit na sulit ko dyan, boy. Pero not bad to rin naman to invest. It's not bad to invest sa helmet. Kung gagastos ka sa isang piece ng gear, sa buong buhay mo kung gagastos ka, much better gumastos ka sa helmet. Kasi hindi lang safety yung nako-compromise, hindi lang safety yung priority mo pag gumastos ka sa helmet, pati na rin yung comfort mo, di ba?
dapat yung susunod mong bilhin na gear. Para sa akin, ang next na importante is yung boots. So, boots or riding shoes. Ito, napanood ko lang to sa YouTube sa Fortnite. Pero it makes sense naman. Usually, pag beginner ka, di ba? Siyempre, bago motor mo lang. So, assume na natin na beginner. Tendency niyan, sasemplang ka, low speed. Naiipit yung mga paa natin. So, to avoid that, kailangan natin ng riding shoes, di ba? Importante yan, lalo na yung mga may certification, mga CE rated, shoes like that. Yan, may mga armor yan, may mga shanks, hindi maiipit yung paa mo, hindi ko mapa-fracture, ganun, kakastos ka pa, pang pa-opera, or kung ano man yan. Diba, sobrang hassle nun. So I think for me, riding boots, riding shoes talaga importante. So ang next na riding gear, ito, terno na dapat to yung jacket saka yung riding pants. Yan, importante din yan. So you can get away with not wearing riding jackets. Tulad namin, pag nagtatambay kami, usually mga 20 minutes na biyahe lang yun. Hindi kami masyado nagja-jacket kasi let's face it, mainit dito sa Pinas di ba? Ang init sa Pinas, tapos magja-jacket ka. Kahit na textile yan, kahit butas-butas tela niyan, boy, ang init niyan. Napaka-init niyan, boy. It's more forgiving to wear riding pants kaysa riding jacket. Tulad ko, I'm wearing riding pants na parang jeans lang, so it's very comfy, pero at the same time it can protect you kasi meron tong mga knee pads. Although yung knee pads niya hindi yung matigas na OA, safe pa rin to. Actually modern technology na ito, yung malambot na knee pads, tapos pag nagka-impact sumemplang ka, titigas yan, boy. May nakalimutan pala tayo, riding gloves. Yan. Mauna helmet, di ba? Susunod, yan, yung shoes. Mas maganda isabay yung shoes saka yung gloves. Pero masakit din sa bulsa di ba? So kung pipili ka na mauna sa pants saka jacket, unahin mo yung pants. Then what brands do I prefer? Right now I'm wearing, yung jacket ko is from Dainese. Pants also Dainese. Sobrang subok ko na tumuha to. Shoes, TCX, also a brand of Dainese. So, loyalist talaga ako Yung gloves ko, it's 5 gloves. If you don't know 5, itong brand na to, gloves lang talaga ginagawa. So, alam mo na talagang, alam nilang gumawa ng gloves. Yan, may mga slider siya kahit na short cuff lang siya, punong-puno siya ng features. Tapos helmet natin, Arai. So guys, invest in your gear. Yan, di naman kailangan gumastos, pero dapat alam nyo yung mga binibili nyo, diba? Sundan natin to. Itim, parang bengkong yung ilaw. Parang bengkong ilaw nyo, no? Sabihin ka na, mahulog ba yan? Sabihin natin. Hey! Maririnig ba ako dito? Ilaw mo! Ha? Nahuhulog ilaw mo! Ilaw mo? Hindi nahuhulog, nahuhulog. Check mo. Boy, ha? Di ko na sana sabihin nung una kasi nakasabit lang, pero biglang bumaba ulit. Putang ina. Saan pa banda? Hindi ko alam, napansin ko lang na andun na tayo. Law! Naalis ilaw ni Tim. Naalis ilaw niya. Naalis to kanino. Okay na? Anong inalis mo? Yung sa plaka.
Isa lang. Pwede yan. Ito. Konting aberya. Ayun ang bengkong ilaw ang buta. Iwan na tayo. Okay lang. Alam naman natin daan. Siyempre, shipper tayo eh. Ito naman lagi ang shipper. Ganito lagi ang group rides namin. Mga short rides lang kasi tamad kami syempre. Tapos galing kami north so hindi kami masyadong pwedeng lumayo. Napakatagal nun. Hindi kami pwedeng pumuntang south. Abang biyahe yun. Wala. Daming privilege para pumunta sa mga ganyan. Kaya dito lang kami sa north. Actually, La Union yan. Kung pupunta man kami south, Pampanga. Oh, dito na sila. No, kasi nito eh, kailangan na magpalit nito ng motor eh, no? Luma-luma na to eh. Makalusot ba tayo? Uy! Alam mo, malapit na tayo sa ano boy, San Fernando, pag ganyan. Mga grape picking. Ay! Char lang. POV, naka sports bike ka. Boy. Saglit pa lang ride, masakit na katawan ko boy. Aray ko. Pagod na ako. Wiki ride lang. Dali, lapit lang talaga ng La Union sa akin. 1 hour 30 sasakyan. Pero San Fernando lang kami, which is malapit lang. Kagandahan dito, pag nakatira ka sa north, lalapit mo sa mga tourist spots, di ba? Hindi nga lang motorcycle spots, pero tourist spots pa rin. Kahit pa paano, hindi naman kami lugi, di ba? Yan, kunwari Baguio. Baguio is just 1 hour 30, 2 hours away from us. Pero rarely kami mag-Baguio eh. Dami kasi yung restrictions dun eh. Hirap mag-motor boy. Yun. Overtake ako. Sabi naman pa kanyan boy. Aero yun, aero. Hindi ko alam, pero malapit na ata dito yun eh. Una ka. After kumain, tara. Kape-kape. Para may iba naman, Starbucks. Gusto ko talaga ng malamig na inumin. Ito. Sa kanan. Kape. So, gusto na kami magkape. Uwian time. Mapaka-hygienic boy. Grabe to. Dito tayo mag-stock kayo ng inumin. Plus if may dala talaga kayong tubig, if wala, inom
kayo before sumakay at mag-ride, grabe, napakainit. Lalo na sa amin boy, pukapatak ng ano yan, Pangasinan, pukapatak ng 50 degrees yan boy, Celsius. Sabayan mo pa ng sports bike, napakainit. So that's it for our vlog today. And bakbakin naman natin tong traffic.